Ang isang katulad na pagpupulong ng mga taga-bangko ng Chicago ay naganap sa ibang araw. At nang maglaon ng aidman din ng gobyerno na buwagin ang Steel Trust, nagbigay sila ng sarili nilang bersyon mula sa witness stand. Tungkol sa mga pahayag na nag-udyok kay Morgan sa siklab ng pinansyal na aktibidad. Ito ay, gayunpaman, medyo hindi grammatical. Schwab ay hindi kailanman nag-abala sa kanya para sa mas pinong mga punto ng wika, puno ng mga epigram, at puno ng katalinuhan. Ngunit bukod doon ay nagkaroon ito ng galbaniko na puwersa at epekto sa tinatayang 5 bilyong kapital na kinakatawan ng mga kumakain. Nang matapos ito at ang pulong ay nasa ilalim pa rin ng kanyang spell, si Schwab ay nakipag-usap kay Morgan, kung saan 70 minutong nagsalita, ngunit nagsalita muli si Schwab sa kanyang tagapagsalita, ngunit ang kanyang tagapagsalita ay nagsalita muli ng 70 minuto. Mga binti mula sa isang mataas, hindi komportable na upuan, nagsalita siya ng isa pang oras. Ang mahika ng personalidad ni Schwab ay buong lakas, ngunit ang mas mahalaga at tumatagal ay ang buong sukat, malinaw na programa na inilatag niya para sa pagsulong ng bakal. Pagkatapos ng pattern ng biskwit, wire at hoop, asukal, goma, whiskey, mantika, o chewing gum na mga kombinasyon, maraming iba pang lalaki ang sinubukang akitin si Morgan na pagsamahin ang Steel Trust. Hinimok ito ng mananaya na si John W. Gates, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Morgan. Ang Moore Boys, Bill at Jim, Chicago stockmen na natigil ng magkasama Match Trust at Cracker Corporation, ay hinimok ito at nabigo. Ang abogado ng Holy Land na si Albert H. Gary ay gustong i-sponsor ito, ngunit hindi siya sapat na malaki para maging maimpluwensya. Hanggang sa ang kahusayan sa pagsasalita ni Schwab ay itinaas si J. P. Morgan sa taas ng pag-visualize ng mga solidong resulta ng pinakamapangahas na pakikipagsapalaran sa pananalapi na naisip kailanman, ang pamamaraan ay itinuturing na pangarap ng mga madaling manloloko ng pera. Ang pang-ekonomiyang magnetismo na nagsimula noong isang henerasyon upang maakit ang libu-libong maliliit at kung minsan ay hindi maayos na pinamamahalaan ang mga kumpanya sa malalaking at pagdurog sa kompetisyon ng mga kombinasyon, ay ipinatupad sa mundo ng bakal sa pamamagitan ng mga aparato ng mahilig sa saya na magnanakaw sa negosyo na iyon, si John W. Gates. Nabuo na ni Gates ang American Steel and Wire Company mula sa isang chain ng mas maliliit na kumpanya. At kasama ng Morgan & Morgan ang bumuo ng higit pang kumpanya ng tube steel. Inabandona ng Moore Brothers ang negosyo ng Posporo at Cookie para bumuo ng grupong American, ang Tin Plate, Steel Hoop, Sheet Steel, at National Steel Company. Ngunit ang iba pang mga kombinasyong iyon, kasama ang napakalaking vertical na tiwala ni Andrew Carnegie, na pagmamayari at pinamamahalaan ng 53 kasosyo, ay ang pikayon. Maaari silang magkaisa sa nilalaman ng kanilang puso. Ngunit hindi sila makakagawa ng pinsala sa organisasyon ng Carnegie, at alam ito ni Morgan. Alam din ito ng sira-sirang matandang Scott. Mula sa maringal na taas ng Skibo Castle na kanyang napanood, una nang may katuwaan at pagkatapos ay may sama ng loob, ang mga pagtatangka ng maliliit na kumpanya ni Morgan na itigil ang kanyang negosyo. Nang ang mga pagtatangka ay naging masyadong matapang, ang galit ni Carnegie ay napalitan ng galit at paghihiganti. Napagpasyahan niyang kopyahin ang bawat mil na pagmamayari niya na walang interes sa kanyang mga tubo. Sa halip, naging kontento na siya sa pagbebenta ng hilaw na bakal sa naturang mga kumpanya at hayaan silang gawin ito sa anumang hugis na gusto nila. At kaya sa pagsasalita ni Charles M. Schwab, nakita ni Morgan ang sagot sa kanyang problema sa komposisyon. Ang isang pagtitiwala kung wala ang mga higanti ng Carnegie ay hindi tiwala, isang plum pudding, gaya ng sinabi ng isang manunulat, ng walang mga plum. Ang talumpati ni Schwab noong gabi ng ika-12 ng Desyembre taong 1900, kung hindi man isang pangako na ang malawak na industriya ng Carnegie ay maaaring dalhin sa ilalim ng Morgan tent, ay walang pag-aalinlangan na konklusibo. Siya ay nagsalita tungkol sa hinaharap ng mundo ng bakal, ng muling pag-aayos para sa kahusayan, ng espesyalisasyon, ng pag-aalis ng mga bagsak na mil at ang konsentrasyon ng pagsisikap sa pag-unlad ng ekonomiya at mga pag-aari ng mineral. Ang konsentrasyon ng pagsisikap sa ekonomiya sa pag-unlad ng mga ari-arian ng mineral, pananakop ng mga dayuhang pamilihan. Bukod dito, sinabi niya sa mga buccaneers sa kanila kung saan ang kanilang mga tradisyonal na pirata faults. Ang kanilang mga motibo, sa tingin niya, ay masama, upang lumikha ng mga monopolyo, upang taasan ang mga presyo. At upang gumawa ng kanilang mga sarili ng malaking tubo mula sa mga pribilehiyo.
Schwab ay tinuligsa ang sistemang ito ng buong puso. Ang short-sightedness ng naturang patakaran, sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig, sa pamamagitan ng paghihigpit nito sa lahat ng bagay sa pagpapalawak ng merkado. Na inilatag ang katotohanan na ang pagpapalawak ng merkado ay pinaghihigpitan ni Schwab, ginagawang mas mura ang bakal, ang sabi niya, ang isang patuloy na lumalawak na merkado ay malilikha ng mas maraming gamit para sa bakal, at ang isang magandang bahagi ng kalakalan sa mundo ay maaaring makuha. Kahit na hindi niya alam, si Schwab ay ang apostol ng modernong mass production. Kaya natapos na ang hapunan sa University Club. Umuwi si Morgan upang isipin ang tungkol sa mga kapanapanabak na hula ni Schwab. Bumalik si Schwab sa Pittsburgh upang patakbuhin ang negosyong bakal para sa Andrew Carnegie. Habang si Gary at ang iba ay bumalik sa kalikot sa kanilang mga stock taker, na inaasahan ang susunod na hakbang. Ito ay hindi nagtagal. Tumagal si Morgan ng halos 1 linggo upang matuno ang kapistahan ng katwiran na itinakda ni Schwab sa kanyang harapan. Pagkatapos niyang tiyakin sa kanyang sarili na walang mangyayaring hindi pagkatunaw ng pananalapi. Ipinatawag niya si Schwab at nakita niyang medyo nahihiya ang binata. Hindi magugustuhan ni Mr. Carnegie, gaya ng iminungkahi ni Schwab, kung ang presidente ng kanyang pinagkakatiwalaang kumpanya ay hindi kailanman nakipaglandian sa Carne Street o isang emperador sa kalye ng Carne Street, Foot. Pagkatapos ay iminungkahi ng tagapamagitan na si John W. Gates na kung si Schwab ay nagkataong nasa Bellevue Hotel sa Philadelphia, si J.P. Morgan ay maaaring pumunta doon, gayunpaman, nang dumating si Schwab, gayunpaman, si Morgan ay may sakit sa abala ng kanyang tahanan sa New York, at sa gayon. Sa apurahang imbitasyon ng elder, si Schwab ay personal na pumunta sa New York at ang pinto ng library. Ngayon ang ilang mga historian sa ekonomiya ay nangatuwiran na mula sa simula hanggang sa katapusan ng dula, ang entablado ay itinakda ni Andrew Carnegie na naniniwala na siya ang nag-set up isang hapunan para sa Schwab, isang sikat na talumpati. 1 linggo ng gabi na komperensya sa pagitan ng Schwab at ng Money King, mga kaganapan na inayos ng tusong si Scott. Ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran. Nang si Schwab ay tinawag upang kumpletuhin ang pakikitungo dahil hindi niya alam na si Andrew ang mag-aalok ng kasunduan. Dahil hindi niya alam ang pakikinig sa kanyang kasunduan upang ibenta, lalo na sa isang grupo ng mga individual na kahit anong mas mababa kaysa sa banal, ngunit dinala ni Schwab sa komperensya, sa kanyang sariling sulat kamay. 6 na sheet ng tansong plate figure na kumakatawan sa kanyang isip ang pisikal na halaga at potensyal na kita ng bawat kumpanya ng bakal na siya ay itinuturing na isang mahalagang bituin sa bagong metal na kalangitan. Ang 4 na lalaki ay nag-aalala tungkol sa mga bilang na ito sa buong gabi. Ang pinuno, syempre, ay si Morgan, na determinado sa kanyang paniniwala sa banal na karapatan ng pera. Kasama niya ang kanyang mayamang kasosyo, ang scholar at ginoong si Robert Bacon. Ang pangatlo ay si John W. Gates, na hinamak ni Morgan bilang isang sugarol at ginamit bilang kasangkapan. Ang pang-4 ay si Schwab, na higit na nakakaalam sa proseso ng paggawa at pagbebenta ng mga taong iyon. Ang mga numero ni Pittsburgher ay hindi kailanman pinag-aalinlanganan kung sinabi niya na ang isang kumpanya ay nagkakahalaga ng labis, ito ay nagkakahalaga at wala nang iba pa. Ang mga karpintero ay nagtitig ng gutom na mga mata. Kinaumagahan, tumayo si Morgan at inayos ang likod. Isang tanong na lang ang natitira.